Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. The Lord be with you And and with your with your spirit. spirit. Prayer for protection. Jesus crucified, cover us, our families, relatives, and friends, and all of our possessions with your precious blood. Jesus crucified, cover us, our families, relatives, and friends, and all of our possessions with your precious blood. Jesus crucified, cover us, our families, relatives, and friends, and all of our possessions with your precious blood. I put on God's armor to resist the devil's tactics. I stand my ground with truth buckled around my waist and integrity for a breastplate. I carry the shield of faith to put out the burning arrows of the evil one. I accept salvation from God to be my helmet and receive the word of God from the Spirit to use as a sword. In the name of Jesus of Nazareth, through his tremendous power as God, and through his most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all spirits, not of the Holy Spirit. And I command you in the name of Jesus Christ to depart right now from this place and go immediately and directly to the foot of the cross and never to return. O most Holy Spirit, enter to the empty spaces left by the spirits and fill us with your presence, love, and protection. Please do not allow these spirits to return. Let's now invoke our guardian angels. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kamusta po kayo mga kapatid? Ito po ang inyong kaibigang exorcist, si Father Carty Macalino, isa sa mga exorcist ng Roman Catholic Archdiocese of San Fernando, Office of Exorcism. Matagal-tagal po na wala po tayong mga episodes sa usapang exorcism and spiritual liberation. Due to public demands po, pero pong marami nagtatanong, ano po ba ang masasabi ng simbahan o ng Ministry of Exorcism sa tinatawag na pangontra laban sa sakit sa mga bata? Ito po yung kulay pula na may krus. Ang kulay po ng mga beads ay red and black. Tapos makita po natin meron po siyang tela na kulay pula. Ano po ba masasabi ng simbahan? Unang-una po, ito po ay nagpo-fall under the category of occult or cursed object po. Kasi ang ating po titignan ang laman ng kulay pula na tela nandun, meron po siyang incantation. Meron po siyang minsan mga hibla ng mga buhok ng mga animals o bato o galing po sa mga buto ng animals. So yun po yung mga paraphernalia na inagamit ng mga albularyo or occult practitioners. Minsan po tayo na di-deceive o naluloko kasi akala natin ang bata ipoprotektahan ng pangontra na yun sa lahat ng sakit at sa lahat ng masamang spirito. Ang totoo po, poprotektahan ng bata pero poprotektahan siya ng isang evil spirit at later on, the child is also prone to sickness and spiritual activities, lalong-lalo mga demonic activities po. Ano pong sinasabi ng simbahan doon? Ito po'y pangontra. Ang pinakamabisa pong proteksyon sa mga bata laban sa sakit na hindi pa nagbibigyan ay ang pong sakramento ng binyag. Kaya ako po sa tuwing may nakakita kong bata, kaya napabinyagan na po ba yan? Ipabinyag nyo na po dahil ito po'y magiging proteksyon at ang bata ay magiging katolikong kristyanong binyanyagan sa magitan ng sakramento ng binyag. Tandaan po natin sa sakramento ng binyag, meron po tayong tinatawag na parte ng ritong yon na yung tinatawag nating minor exorcism, na kung saan dadasalin ng pari, ng minister ng binyag, ang minor exorcism na nagsasaad na naway ipagadya mong batang ito, na naway matanggal sa kanya ang epekto ng kasalanang mana na ginawa ng ating mga unang mga magulang na sina Adan at Eva. And then bago po ang formula ng pagbibinyag, meron pong rito ng pagwawaksi kay Satanas at kanyang mga demonyo at kasalanan o renouncement of Satan and sin and profession of faith. Ito po yung magtatanong ang pare na itinatakwil mo ba Satanas? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil mo ba ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil mo ba ang kanyang mga pangahakit? Opo, itinatakwil namin. Then pagkatapos po ng renouncement of Satan and sin, meron pong profession of faith. Ito yung magtatanong ng pari, sumasampalataya ka ba sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo? At itong best din tutugon ang mga magulang at ninong at ninang, opo, sumasampalataya kami. Then pagkatapos po nun, gaganapin na ng pari ang pagbibinyag
gamit ang formula na inibinyagit kita sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo at bubuhusan na po ng tubig. Mga kapatid, kung ang inyo pong mga bata hindi pa nabinyagan, sila po ay nagkakasakit, wala namang medical explanation, sana po huwag nyo pong dalin sa mga manghihilot, sa mga alboraya, kundi dalhin nyo po simbahan sa ating parokya at sila'y ating babasbasan at ipagdarasal. At naway kung hindi pa nabinyagan ng bata, idadalhin natin ito sa sakramentong binyag upang sila hindi magkaroon ng sakit at maprotektahan ng Panginoon sa lahat ng uri ng sakit at lalong-lalo na sa masamang espiritu. Mga kapatid, mas maganda kung meron tayong alam sa ating pananampalataya para tayo ay maituwid ang landas at masundan natin ang landas ni Jesus at hindi ng landas ng kasalanan at panggugoyo ng masamang espiritu. Mga kapatid, hanggang sa muling episode ng ating usapang exorcism and spiritual liberation. Naway lahat ng mga magulang dali ng mga bata na bagong panganak sa sakramento ng binyag. Kung meron po kayong katanungan sa ating pong Ministry of Exorcism, maaari po kayong i-visit ninyo ang ating Facebook page, Roman Catholic Archdiocese of San Fernando, Office of Exorcism. O kaya naman po, mag-message po kayo or panoorin ang ating mga videos na na-produce na po natin sa RCASF Office of Exorcism, ang ating YouTube channel. Hanggang sa muli po, mag-ingat po tayong lahat at naway protektahan tayo ng Panginoong Diyos at ang ating mahal na Birheng Maria. Tayo po ngayon ay magtatapos sa cleansing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let His blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and repress our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord and give Him thanks. Amen.